Mga kaibigan, sagutin lang po natin itong comment ni ate na alam naman daw ni Duterte na hindi niya makakaya na tapusin ang droga, no, ng 3 to 6 months at nagsorry daw ito. Pero binawi naman daw sa build projects. So tingnan natin kung successful ba talaga ang pinagmamalaki ng Duterte administration na build projects. Mga kaibigan, kunin natin ang sinabi mismo ng DPWH. Ang sinabi po dito ng DPWH, no, mga kaibigan, ito, binalita po ito ng GMA, ha? At hindi lang po GMA ang nagbalita nito, kundi lahat po ng mga mainstream media at ng mga papers, no, mga bulletins, no. So, sabi po dito, 12 out of 119 build projects completed. Ibig sabihin po, sa 119 na ipinangako ni Duterte na build projects, 12 lang ang kanyang nakompleto. 12 only, mga guys, no? So with only 2 months left before the Duterte administration steps down, mga kaibigan, top officials ni Duterte ay nagyabang at sinabi niya na successful daw ang kanilang pag-deliver ng mga infrastructure at tinawag pa niya na golden age of infrastructure ang Duterte administration. Pero mga kaibigan, ito ay isang maling-mali kasi kung pagbabasihan natin ang record ng DPWH, ito po mga kaibigan. This despite a report of the Department of Public Works and Highways or DPWH that only 12 out of 119 infrastructure flagship projects were completed to date, totaling 70.65 billion or 1.4% of the 5.0 trillion total cost of investments to complete the 100 IFPs. 119, I mean. So, kita nyo na, 12 lang mga guys ang talagang natapos ni Duterte. Ano ito yung 3 largest projects completed in terms of cost? Include MRT3, yan, ito yung mga nakompleto, no? MRT3, rehabilitation project of 21.966 billion, no? And then the new Clark City Phase 1 at 18 billion. And the Clark International Airport Expansion Project at 14.972 billion. At ang masama pa nito mga guys, ang 3 largest projects na ito ay na-report na marami daw ditong mga nangyaring katiwalian at mga corruption. Pero hindi ko naanohin yan kasi at least na-complete naman siya di ba? At natapos naman siya Kaya hindi ko na iano yung mga nangyayari diyan na sinasabi na mga overpricing daw ito. Itong 3 proyekto na to na nakompleto, no? So, anong ibig sabihin natin dito mga guys, no? Hindi po totoo ang pinagmamalaki ng Duterte administration na golden age of infrastructure daw tayo. Kasi, yun lang naman ang nakompleto nila. Unlike po sa panahon ni President Marcos Sr. na talagang maraming nakompleto. At talagang marami. Idoon pa nga lang sa 20 na mga power plants. Hydro, mga coal na mga power plants. 20 lahat yun. May mga kasama pang mga dams at mga schools, universities, mga specialized hospital katulad ng Heart Center of the Philippines, Kidney Institute, Lung Center, Children's Hospital, nagpa-renovate pa ng PGH, nagpagawa pa ng napakaraming building dyan, 21 high-rise building ng PGH at pinagawa pa yung Manila International Airport, etc.
no? Yung mga daang yung mga Maharlika Bridge, yung Maharlika Road, yung parang spine siya mga kaibigan na nagdudugtong mula sa Luzon hanggang doon sa kaduluduluhan ng Mindanao, at napakarami pa mga kaibigan. So yun talaga ang golden age of infrastructure. Pero pagdating sa Duterte admin, hindi po. Failed po. Although meron talagang mga nayari, may mga nagawa, no? 12 nga yung natapos 12. Out of 119, no, na ipinangako ni Duterte, 12 lang po ang natapos. So, malinaw na malinaw po yan. DPWH po ang nagsabi niyan. Kaya, yung kanilang pinagmamalaki na golden age of infrastructure sa panahon ni Duterte, hindi po ito totoo.